Suk Sukdulang katapatan, pagsamba sa lugar ng labanan. Ngunit unahin muna ang kaharian ng Elohim at kanyang kaluwalhatian, at lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa iyo. Sa mahimalang pagtawid sa Jordan, takot lahat ng mga Kananeyong hari, ang lupa ay nahanda sa agarang pagsako. Gayunpaman, hindi ito ang prioridad ng Israel. Dapat muna silang makipag-ugnayan sa Elohim. Sa gitna ng pagkubkub, nagpasya din silang huminto at magtalaga muli ng kanilang sarili sa Panginoon sa isang dakilang pagtitipon sa pagitan ng mga bundok ng Ebal at Gerisim. Bago matapos ang pagsakop, naabot nila ang bagong milyahe ng pagsamba. Naitayo nila ang santuaryo sa Shilo. Pagsamba bago sumakop, ang pagpapanibago ng tipan, ang unang Paskwa sa Kanaan, pagsamba sa kabundukan, isang altar sa pagsamba, lalahanin ang kautusan, isang espesyal sa lugar ng pagsamba, pagtatayo ng santuaryo, pagsamba bago sumakop, ang pagpapanibago ng tipan. Nang panahon niyon ay sinabi ng Panginoon kay Josue, gumawa ka ng mga sundang na pingkiang bato at tuliin mo uli ang naikalawa ang mga anak ni Israel. Gilgal ang pangalang binigay sa kampo ng Israel, ang sentro ng pamunuan sa unang bahagi ng pagsakop. Anong kahalagahan ang binigay sa pangalang ito? Bagaman mahigit ng 40 taon ang nakaraan nang umalis sila sa Ehipto, hindi pa rin nakarating ang Israel sa lupang pangako. Ngayon ay inaapakan na nila ito. Panahon na upang alisin ang kahihiyan ng Ehipto at panibaguhin ang tipan sa Elohim. Bago kumain sa unang Paskwa, tinuli ang mga lalaking Israelita dahil walang hindi tuli ang maaring makibahagi dito. Ngunit dahil tumanggi silang pumasok sa Kanaan noong una, nasira ang tipan at walang tuli na Israelita sa ilang. Sa pagpapanibago ng tipan, kailangang ulitin ang pisikal na palatandaan. Ang gawain ito ay pag-una sa mas mahalaga. Sa atin, ito ay halimbawa na dapat sundin. Katapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pabang daragdag sa inyo. Ang unang Paskwa sa Kanaan. At ang mga anak ni Israel ay humantong sa Gilgal at kanilang pinagdiwang ang Paskwa ng 14 na araw ng buwan sa kinahapunan sa mga kapatagan ng Jericho. Mula Ehipto patungo sa Kanaan, sumunod ang Israel sa kiyastik na proseso. Inuulit ang mga pangyayari sa kabaliktad na pagkakasunod. Ehipto, pagtuli at Paskwa, pagtawid sa dagat na pula, disyerto, pagtawid sa Jordan, pagtuli at Paskwa, Kanaan. Ang unang Paskwa ay simbolo ng paglaya sa Ehipto. Ang ikalawang Paskwa na pinagdiwang ng bagong henerasyon ay simbolo ng pagkubkob nila sa lupang pangako. Bago siya ipako, binigyan ni Yeshua ng bagong kahulugan. Ang ritual na ito na may mga bagong simbolo. Ang tupa ay naging tinapay at ang dugo ay naging alak. Sila na ngayon ay simbolo ng katawan at dugo ng ating manunubos na nagdala sa atin palabas ng Ehipto. Iyon ay palabas sa ating kasalanan at nagdala sa ating lupang pangako. Pagsamba sa kabundukan. Isang altar sa pagsamba. Ang magkagayoy pinagtayo ni Josue ng isang dambana ang Panginoon, ang Elohim ng Israel sa bundok ng Ebal. Inutos ni Moises na sa pagpasok sa Kanaan ay dapat magtayo ng altar sa bundok Ebal at dapat magbigay ng papuri sa Elohim. Bakit sa bundok ng Ebal at hindi sa Gerisim? Ang altar at mga kautusan na isusulat sa isang monumento at babasahin sa bayan ay may kaugnayan sa pagpapala at sumpa. Ang pagpapala ay binigkas sa Gerisim at ang sumpa ay sa Ebal. Naging sinumpa si Yeshua para sa atin upang tayo ay makatanggap ng pagpapala. Itong altar para sa atin ay isang malinaw na larawan ng sakripisyo ni Yeshua alang-alang sa atin. Sa gitna ng pagsakop, umanap ng sandali ang Israel upang makapagtalagka muli ng sarili sa Elohim. Ito ay paanyaya din sa atin na gayahin ang kanilang halimbawa, pagtatalaga muli ng ating buhay sa Elohim. Hindi lang kanya-kanya, ngunit bilang piniling bayan ng Elohim. Alalahanin ang kautusan at siya'y sumulat doon sa mga bato ng isang salin ng kautusan ni Moises na kanyang sinulat sa harap ng mga anak ni Israel. Matapos itayo ang altar sa bundok ng Ebal, nagtayo ng mga bato si Josue at pinadikitan ito ng apog at sinulatan niya ito ng kautusan
Deuteronomio ng kabilang ang 10 utos at iba pang mga batas, kasama ang mga pagpapala at mga sumpa. Sa huli, binasa ang kautusan sa mga tao, hinati sa dalawa, isa sa bawat panig ng bundok. Sa ganitong paraan, ang tipan sa pagitan ng Elohim at kanyang bayan ay napanibago. Ito ay panawagan din para sa atin bilang nalabi na bayan ng Elohim. Dapat nating panibaguhin palagi ang ating tipan sa Kanya. Inaalala kung paano niya tayo pinangunahan ng ganito kalayo at ang pagpapala na binigay niya sa atin. Pagdagdag pa sa ating personal na pagpapanibago, ang banal na pagtitipon ay nagbibigay din sa atin ng espesyal na sandali ng pagpapanibago bilang bayan ng Diyos, ng Elohim. Isang espesyal na lugar ng pagsamba. Pagtatayo ng santuario at ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay nagpupulong sa Silo at itinayo ang tabernakulo ng kapisanan doon at ang lupain ay sumuko sa harap nila. Ang lupain ay nalupig ng Israel. Ang teritoryo ay hinati sa mga prominenteng tribo. Bagaman 7 tribo pa ang hindi nakakatanggap ng kanilang bahagi. Ang mga mandirigma ng Ruben, Gad at kalahating tribo ng Manase ay papadala sa kabilang pag-aari sa lampas ng Jordan. Bago naghiwa-hiwalay ang mga tribo, isang mahalagang gawain ang ginawa, ang pagtatayo ng tabernakulo, ang sentro ng pagsamba ng Israel. Ang santuario bilang nakikitang tirahan ng Elohim ay bahagi ng pagkakaisa kung saan lahat ay nagkakaisa sa pagsamba. Kung wala ang presensya ng Elohim, wala sa ring kabuluhan ang pagtangkilik ng lupain. Ngayon, kung may mga moderno o postmodern na yanting dapat pagtugumpayan, napakahalagang ituon natin ang ating pag-iisip sa makalangit na santuario kung saan namamagitan si Yeshua para sa atin. Marami ng mga linggo ang lumipas mula nang ibigay ni Moses ang buong aklat ng Deuteronomio sa pagpapahayag sa bayan. Inoon pa man, ngayon ay muling binasa ni Josue ang kautusan. Hindi lamang ang mga lalaki ng Israel, kundi pati ang mga babae at ng mga bata ay nakinig sa pagbabasa ng kautusan, sapagkat mahalaga na kanila ring malaman at isakatuparan ang kanilang katungkulin. Bawat kapitulo at bawat talata ng Biblia ay isang pagkikipag-ugnayan sa tao mula sa Elohim. Kinakailangan itali natin ang mga tinuturo noon na parang mga tanda sa ating mga kamay at bilang mga tanda sa pagitan ng ating mga mata. Kung pag-aaralan at susundan, aakayin noon ang bayan ng Elohim kung paanong inakay ang mga Israelita sa pamamagitan ng haliging ulap kung araw at haliging apoy kung gabi.